Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap at sa misa pong ito, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan at lahat ng kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. At isama din po natin sa ating misang ito ang lahat ng mga yumao at lahat ng may sakit. Kaya bilang mga anak ng Diyos, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at patawad sa ating Diyos Amang nasa langit. Sabay-sabay po, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na manghinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan.
Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, at sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Nalanging walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. At magandang tanghali rin po sa lahat ng mga nanonood sa ating live streaming. Ako po ay si Father Kevin. Ako po ay kabilang sa mga reliyoso o mga misyonerong pare na ina-assign po sa iba't ibang lugar. At bago po ako na-assign dito sa aming seminaryo sa bayan ng Silang, Cavite, ako po ay isang chaplain sa ospital. Madalas po ang aking mga maninimba, isa, dalawa, at madalas din, wala. At meron po akong isang nakilala roon na maninimba. Halos araw-araw siyang nagsisimba. Ang pangalan niya po ay si Frank. Siya ay 70 years, 70 years pataas ho ang kanyang edad. Medyo matanda na at medyo mahina. No? Pero araw-araw siya halos nagsisimba.
At nung siya'y mawala ng ilang araw, ilang linggo, ako ay nagtaka, nasaan na kaya si Frank? Kaya nagtanong-tanong ako sa mga nurses, mga doktor, kung nakita nila si Frank dahil palagi siyang nandoon nagsisimba sa kapilya sa ospital. Tinanong ko rin yung mga chaplain na mga ibang reliyon kung nakita nila si Frank. At sabi nila ay hindi nga. Wala silang balita. At isang araw, dumating si Frank at ako'y tuwan-tuwa at siya'y bumalik. At tinanong ko, Frank, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nawala? Ang sabi niya, Father, alam mo ba, muntik na akong mamatay. O bakit? Ano bang nangyari? Hindi ko nga ho alam. Basta ang alam ko lang ay baka hindi pa handa ang aking pupuntahan. Paghahanda, bakit ba tayo madalas maghanda? Minsan naghahanda tayo dahil may mga sakunang darating, halimbawa may bagyo, tayo ay naghahanda ng kakainin natin para sa mga susunod na araw, mag-iimbak tayo ng tubig, tayo ay mag-charge ng ating mga cellphone o kaya yung mga power bank kung sakaling magba-brown out o mawawala ng kuryente. Kapag tayo magbabiyahe, may dala tayong sasakyan, tayo may dalang gamot, baka mahilo, no? O kaya checkin natin kung meron tayong spare na na gulong, baka kasi mabutasan o kaya masagasaan na pako. O kaya sa mga mag-aaral, tayo'y naghahanda para tayo'y magkaroon ng mataas na grado o kaya makapasa sa board examination. Ang dami pong paghahanda, no? Maghahanda tayo, papunta rito sa simbahan, dadalhin natin ang mga payong, baka kasi umulan. Pero sa lahat ng paghahanda na yan, iisa lang po ang masasabi ko. Lahat po niyan ay hindi tiyak kung mangyayari. Hindi tayo tiyak kung talagang uulan ba o magkakaroon ng mainit na panahon. Hindi tayo tiyak kung makakapasa sa board exam o hindi. Pero patuloy tayo nagdarasal, kaya tayo nandirito. Hindi tayo sigurado kung mapaflatan tayo. Ang lahat ng bagay na to ay walang katiyakan kung mangyayari. Pero iisa lamang ho ang tiyak na mangyayari sa atin. Darating ang Panginoon. At yan ang hamon sa ating lahat. Papaano tayo maghahanda sa pagdating ng Panginoon? Papaano tayo maghahanda kung tayo ay tawagin niya sa kanyang kaharian at nakahanda na ang ating pupuntahan? Binalikan ko si Frank, nagkwentuhan kami. Sabi ko, Frank, anong ibig mong sabihin, hindi pa handa ang iyong pupuntahan? Sabi niya, Father, siguro ay may kailangan pa akong gawin dito. Nag-aalaga pa kasi ako ng aking mga anak. Nag-aalaga pa siya ng kanyang anak. Siguro marahil mga kapatid, ito ang ating kailangang pagnilayan sa araw na to. Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, kailangan natin gawin ang dapat natin gawin ngayong araw at hindi tayo mag-a-anticipate sa mga susunod na araw. Sapagkat ang Panginoon ay nandito na sa ating presensya. Nandito tayo sa sakramento ng banal na Eucharistia sapagkat ang Panginoon ay present sa Eucharist. Tatanggapin natin siya upang tayo ay maging handa kapag tayo ay tawagin niya sa kanyang kaharian. Papaano pa tayo magiging handa? Magiging handa tayo kung tayo'y patuloy na tumatanggap ng sakramento. Sakramento ng pagpapagaling at sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng Sacrament of Confession. Kaya magkumpisal po tayo. No? Huwag na nating hintayin ang huling hininga natin bago pa tayo magkumpisal. Baka hindi na tayo makapagsalita nun. Papaano pa tayo magiging handa sa pagdating ng Panginoon? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ngayon. Hindi na, ang paggawa ng mabuti ay hindi hinihintay bukas. Sasabihin nyo, gagawa ko ng mabuti bukas na lang. Busy pa ako ngayon. Paano kung kunin ka na ng Panginoon ngayon? Hindi mo na nagawa ang mabuting bagay. Kaya mga kapatid, ang paghahandang sinasabi ng Panginoon sa atin ay ang paghandaan natin ang katiyakan ng ating buhay. Ang katiyakan ng pagdating niya sa ating buhay. Sapagkat ang kanyang kaharian ay nakahanda na para sa atin. Kung tayo ay handa rin sa kanyang pagdating.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. aming hatid. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin dawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Juan Pablo Ikalawa at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito
Si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Siya ang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko Ikaw ang tanging hangap. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit, na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit akong buong galak.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-4, bukas po, araw ng Miyerkules, ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-5, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for a cause sa darating na December 10. Meron po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mitoy Yunting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayon din ang iba't ibang natatanging mga aawit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner, concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-6, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga dasalan at ng mga larawan na hawak ninyo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala sa amin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa. Patuloy po nating paghandaan ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uy nang mga narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay handog, ihatid mo kami sa langit.